At alam niyo, nakakalungkot po. Sa dami ng mga fake news na nabasa ko, na karamihan ay galing sa kampo ng mga DDS. Alam niyo kung anong nakakalungkot do'n? Yung maisip mo ni mga kapwa mo Pilipino ay nabulag na ng kulto ni Duterte. Na magmula kay Sara Duterte, sa mga alipores niya, sa mga senador niya, sa mga vloggers niya, sa mga supporters niya, tumingin kayo sa social media. Puro fake news. Puro pagpapakalat ng maling informasyon ang kanilang inilalabas. Ano ba talaga mga DDS? Nabubuhay na lang ba kayo sa kasinungalingan? Kawawa naman itong mga DDS supporters ninyo, yung nakikinig sa inyo, yung naniniwala pa sa inyo. Wala kayong ginawa kundi ang utuin sila, ang paikutin ang kanilang mga utak at paniwalain sila na totoo yung inyong mga pinapakalat na alam naman ng lahat na fake news, na napakadali ngayon mag-research para malaman mo kung totoo o hindi yung sinasabi ninyo. Pero dahil marami pa rin po sa atin na hindi na nagre-research, basta kung ano lang ang marinig nilang balita, paniniwalaan nila. Lalo na itong mga nabulag na mga DDS, na kapag may nagsalitang DDS na mas mataas ang rango kaysa sa kanila, paniniwalaan na nila. Nakakalungkot po talaga. Para bang naisip ko, hanggang kailan lolokohin at gagamitin nitong mga DDS na mas mataas ang pwesto dito sa mga maliliit na DDS, ang mga supporters nila. At itong mga DDS naman na nagpapagamit, hanggang kailan kayo magpapagamit at magpapauto. Magbanggit ako ng ilang mga kasinungalingan ng mga DDS na bentang-benta sa mga DDS. Sabagay, sino na lang ba ang magsusuportahan kundi ang mga kapwa nila DDS? Unahin ko yung kasinungalingan ni Greco Belhica. Sabi po sa balita, inihantulad ni dating Presidential Anti-Corruption Commission or PACC Chairman Greco Belhica ang mga nangyaring inhustisya noon kay Hesukristo sa mga inhustisya ding umanong nararanasan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang pag-aresto sa kanya para isuko sa International Criminal Court. Sabi ni Belhica, walang nangyayari ngayon na hindi pa nangyari noon. History really has its way of repeating itself. Si Kristo noon, inaresto ng illegal. Gawa-gawa ang kaso. Sinungaling ang witnesses. Walang due process. Presumed guilty. Pinulitika ang kaso at nilitis ng ibang bayan. Injustices na parang ginawa din kay Digong. So, hindi ba kasinungalingan ito? Para ihantulad ni Greco Bellica si Rodrigo Duterte sa ating Panginoong Diyos? Aba, ito ay kulang na lang maging blasphemy na. Dahil ang sabi ni Bellica, si Kristo noon, inaresto ng illegal. Ano ang illegal sa pagkaka-aresto kay Digong? May warrant of arrest. Meron siyang kaso sa ICC. So ano ang naging illegal doon? At kung yan ay illegal, dapat nung araw na yon, nung hinuli si Rodrigo Duterte, umalma na. Yung talagang umalma. Ito mga kapartido ni dating president. Dapat nagtawag na kayo ng people power ng mga DDS. Dapat lahat ginawa ninyo para hindi siya maaresto ng illegal. Gawa-gawa daw yung mga kaso. Anong gawa-gawa doon? Masyado nyo naman minamaliit ang ICC. International court na po yan. Yan ang hirap sa mga DDS. Masyado nyong minamaliit ang mga taong hindi ninyo kaalyado. Sa bagay kung si President Bongbong Marcos nga kung maliitin ninyo, tawagin nyo ng weak leader, tawagin nyo ng mahina, tawagin nyo ng bangak at kung ano-ano pa para sirain ang kredibilidad ni President Bongbong Marcos. So, yan din ang ginagawa nyo sa ICC. Kung gawa-gawa yung kaso, edi magsampa kayo ng kaso. Pero di ba ginawa nyo na yan sa Supreme Court? Meron pa kayong pa-signature campaign na para bang may magagawa ang Supreme Court dahil wala na pong jurisdiction ang Supreme Court sa International Court. Yung pong kaso ni Rodrigo Duterte ay nililitis na sa isang International Court. So, doon nyo patunayan kung gawa-gawa yung kaso. Doon nyo patunayan kung sinungaling yung mga witnesses. Doon nyo patunayan kung walang due process. At itong presumed guilty na sinasabi ni Bellica,
Si Digong na mismo ang umamin na ginawa niya lahat ng pagpatay sa ilalim ng kanyang war on drugs. So bakit sasabihin na presumed guilty? Yung mismong gumawa ng krimen ang umamin. Huwag kaming gawing tanga at bobo, Belgica. Yun na lang mga supporters ninyo. Yun na lang mga DDS nyo na naniniwala sa inyo ang ikutin nyo ang ulo, ang bulahin nyo, ang lokohin ninyo. Not the rest of the Filipino people. At sabi pa niya, nilitis daw sa ibang bayan. Natural, doon kasi nagsampa ng kaso yung mga complainant. Dahil alam nila, yung mga complainants, na kapag dito sila nagsampa ng complaint, mababaliwala po yan. Dahil sino ba ang mga nakaupo sa Supreme Court? Hindi ba halos lahat sila mga appointee ni dating President Rodrigo Duterte? So huwag kaming lokohin, huwag kaming bulahin. Hindi kami tatanga-tanga tulad ng mga supporters ninyo. Kasabay nito, hinimok ni Belgica ang Pangulo, Kongreso, ICC at mga umaresto sa dating Pangulo na magsisi sa kanilang kasalanan kasabay ng paggunita ng mahal na araw. Sandali lang, Greco Bellica. Yan ba sinabi mo kay Rodrigo Duterte na magsisi siya sa kanyang mga kasalanan? Aminado yung tao eh. Marami siyang pinatay, marami siyang pinapatay. So, aminado si Digong na makasalanan siya. Bakit hindi siya ang sabihan mo na magsisi? At isa sa mga dapat pagsisihan ni Rodrigo Duterte ay nung tinawag niyang stupid God ang ating Panginoon Diyos. Tapos ngayon, ihahantulad mo si Digong kay Hesukristo? Hindi ka na kinilabutan, Belgica? O baka ang gusto nyong gawin, tulad ng lagi nyong ginagawa, pagagandahin nyo ang imahe ng inyong poon para mawala ang isip ng tao sa mga karumal-dumal na krimen na ginawa niya. Di ba? Sinasabi niya ngayon, iniahantulad niya si Digong kay Hesukristo para nga naman makalimutan ng mga DDS na minsan tinawag ni Rodrigo Duterte na stupido ang ating Diyos. Na ewan ko ba kung paano natatanggap ng mga supporters, yung mga DDS, itong pagbalahura ni Digong sa ating Panginoon. Ibig sabihin lang yan, mas naniniwala sila kay Rodrigo Duterte kesa sa ating Panginoon Diyos. So mga DDS, mag-isip kayong mabuti. Dahil tandaan ninyo, makakasama sa inyo yan pagsuporta nyo sa isang taong aminadong kriminal, aminadong pumatay, at binastos pa ang Diyos natin. Ewan ko lang kung pareho tayo ng Diyos. Dahil yung Diyos ko, hindi ko papayagang tawaging stupido. Pero kayo, okay lang. Tawa-tawa pa nga kayo eh. Nung tinawag na stupid God ni Rodrigo Duterte ang ating Panginoon. Isipin nyo yung mga kaluluwa nyo. Dahil tandaan nyo ang sinabi ni Rodrigo Duterte, hihintay niya kayong lahat sa impyerno. At si Digong mismo ang nagsabi na alam niya, hindi siya mapupunta sa langit. Kaya doon kayo magsama-sama, total ang presidente nyo naman doon ay si Sara Duterte. Isa pa sa pinapakalat na fake news nito mga DDS ay itong pinagbigyan ng Iran ang Pilipinas na makadaan sa Strait of Hormuz. Na kung yung matitinong Pilipino na nag-iisip, nagpapasalamat po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang mga DDS hindi talaga matatanggap. Kahit na anong buti na ang ginawa ng ating Pangulo, hindi po nila matatanggap yan. At ito po ang isang bagay na hindi nila matanggap na napapayag ni President Bongbong Marcos ang Iran na payagan tayong dumaan dyan sa Strait of Hormuz na yan. At sa issue na yan, makikita natin yung klase ng pag-iisip ng ating mga kababayan. Tulad dito, isang comment galing sa isang Pinklawan. Mula sa isang Lenny supporter at Little Rascal ang pumuri sa naging hakbang ng Marcos administration sa pakikipag-usap sa Iran. Sabi niya, never thought na pupurihin ko si BBM. Pero, good job. Yan ang mindset. Yan ang way of thinking. Kahit na hindi mo gusto si Bongbong Marcos, kapag may nakita kang magandang ginawa, purihin mo. Kung may nakita kang ayaw mo, batikusin mo. Pero iba ang mga DDS, iba talaga sila mag-isip. Tulad nitong si Sas Rogando Sasot. Sabi niya, bakit Pinas nagde-declare ng desisyon ng Iran? Hindi ba pwedeng maghintay muna na mag-declare Iran na papayagan ng dumaan ang Philippine-bound ships sa Strait of Hormuz?
O ano masasabi mo ngayon, Sasot, na talaga ang Pilipinas ay pinahintulutan na ng Iran? Ganyan po talaga ang utak ng mga DDS. Hindi nila matanggap kahit na anong paliwanag mo sa kanila, sarado po ang mga isip niyan. So what is the use of explaining to these people, lalo na yung mga matatilinong DDS? Dahil pinagmamalaki nila yung kanilang mga educational attainment, kung nasan sila ngayon, kung ano ang naabot nila sa buhay, pero hindi nila napapansin na kapag kayo ay naging DDS supporter or umanib kayo sa kulto ni Digong, nalulusaw po ang mga utak ninyo. So hindi nila matanggap na may nagawa si Bongbong Marcos kasi para sa kanila, walang nagagawa si President Bongbong Marcos. Tandaan niyo yung sinabi ni Sara Duterte, I swear to the flag, wala pong ginagawa si BBM. So kung ano ang sinabi ni Sara, paniniwalaan, yun din ang sasabihin ng kanyang mga vloggers na walang ginagawa si Bongbong Marcos. So kapag may ginawa si Bongbong Marcos, dapat i-turn around ng mga DDS yan. Gawin nilang negative pa rin. Pero alam na po natin, look around social media. Yung mga naglalabas, yung isang grupo ng ating mga seafarers na nakadaan na sila sa Strait of Hormuz. Tapos yung iba naman, paano mangyayari yun? Wala naman tayong mga big oil tankers. So fake news itong pinapakalat ng gobyerno. Dahil imposible tayong makadaan dyan dahil wala naman tayong malalaking oil tankers. Kaya useless din daw yung permission na binigay ng Iran sa Pilipinas para makadaan tayo sa Hormuz. Utak DDS, di ba? So ang pinapakalat talaga nila, wala naman tayong oil tanker. Kaya malinaw that the country is helpless. So kahit na anong claim nila, yan ay kasinungalingan. Pero totoo ba na ang Pilipinas ay walang oil tankers? Sabi po dito, this is simply incorrect. While the Philippines is not a global tanker superpower like Greece or China, the Philippine Registry does include oil tankers. According to data from the Maritime Industry Authority, there are over 200 oil tankers, including oil and chemical tankers, registered under the Philippine flag. Pero itong catch niya na, to be fair, halos lahat sila ay mga domestic tankers. Yung po mga smaller vessels used to move fuel from refineries in Batangas or Bataan to islands like Cebu or Davao. The Philippines has very few very large crude carriers, the massive ships that haul crude oil across oceans from the Middle East. But the absence of VLCCs or yung very large crude carriers in the domestic fleet does not mean the country is helpless. It simply means the country needs a different solution. So, meron pong solusyon dyan. This is where the DDS commenters reveal their ignorance of maritime law. Yes, under Presidential Decree 760 and Presidential Decree 1711, a ship owned by an Arab company or any foreign entity can fly the Philippine flag. The process is called bareboat chartering. Ganito yan eh. A Philippine company, which must be at least 60% Filipino-owned, leases the ship from the foreign owner. The ship suspends its original flag, sample, Saudi, UAE, or whatever it was flying, and is issued a temporary certificate of Philippine registry. The ship must be manned by a 100% Filipino crew. Fortunately, napakadami po. Hundreds po of thousands of Filipino seafarers ang nagtatrabaho around the world. So, hindi po mahihirapan makahanap ng crew para dyan. So, the result is simple. On paper and on the mast, that ship is now a Philippine ship. It is entitled to the protection and the entry pass granted by Iran. It can sail through the Strait of Hormuz with less risk of seashore. Kaya nga sinabi, di ba? Basta yung dadaan doon na barko ay Philippine flag, makakadaan po yan. So ito mga DDS na nagpapakalat ng false information, tigilan nyo na yung pagpapakalat ng fake news. Imbis na matuwa kayo na maiibsan yung problema natin sa krudo, hindi eh. Tinatakot nyo pa ang madlang tao.
At ang mga nababasa kong pangalan na hindi basta-basta simple mga vloggers lang, kundi yung mga may katungkulan sa mga DDS. Sila pa mismo ang nagpapakalat ng takot at maling impormasyon. So dapat po tayo ay maging mapanuri at matutong mag-research. Sa bagay, itong binasa kong ito, hindi naman po paniniwalaan ng mga DDS dahil hindi po sila maniniwala sa katotohanan. Ang paniniwalaan lang nila yung galing sa kampo ng mga DDS na usually ay puro kasinungalingan lamang. Tapos, ang dami pang pinapakalat na fake news ng mga DDS. Tulad nito, galit na naman ang mga bangag nito. Noong isang linggo, namimigay ng food packs. Ngayon, planong mamigay ng ambulansya. Tapos ito yung picture nila. Paniwalang-paniwala naman ng mga DDS. Ito pa, isang fake news na paniwalang-paniwala ang mga DDS. Sabi dito, breaking news. The International Criminal Court has reportedly decided to release former President Rodrigo Duterte. This major development follows a massive signature campaign organized by Senator Robin Padilla and submitted to the Supreme Court. At dahil naka 300,000 plus na yata yung mga pumirma sa kanilang signature campaign, nag-decide na ang ICC na pakawalan si Rodrigo Duterte. Fake news po. Again, maawa kayo sa mga supporters ng DDS. Paniwalang paniwala sila. Tapos kapag natuklasan nila na fake news lang pala, iiyak sila. Hindi naman nila makuwang magalit sa mga kapwa nila DDS. Kahit na alam nila na pinaglololoko na lang sila ng mga kapwa nila DDS. Dahil ang ginawa ni Robin Padilla ay hindi po kakatigan ng Supreme Court. Dahil sabi po dito, ang Supreme Court ng Pilipinas ay walang jurisdiksyon o kapangyarihan sa International Criminal Court. Gumagana ang dalawa sa magkaibang larangan. Ang Supreme Court ay para sa batas, teritoryo ng Pilipinas, habang ang ICC ay isang international na korte. Doon pa lang makikita natin isang local court, isang international court. At kapag nasa international court na ang usapin, wala na pong magagawa ang Supreme Court. Kaya itong ginawa ni Robin Padilla, this is an exercise in futility para lang hindi mawalan ng pag-asa ang kanilang mga supporters. Meron pa, nabalitaan niyo yung pinakakalat ni Jay Sonsa at ni Maluticlia tungkol dito kay Risa Ontiveros at kay Alex Ayala. Ako kay Jay Sonsa, alam ko, fake news peddler yan Pero ngayon, 100% na rin ako naniniwala na isa rin si Maluticlia sa mga nagpapakalat ng fake news. Ito pa, sabi dito, sobrang nakakabilib talaga si VP Sara. Talagang inuuna niya ang kalagayan ng ating bansa. Bakit? Dahil ayon daw dito sa Inquirer, Iran and Philippines reached a strategic maritime agreement to secure oil shipments through the Strait of Hormuz. O ayaw magpahuli ni Inday Sara. Dahil nagawa ni President Bongbong Marcos, dapat makisawsaw siya doon sa balita. Or malamang hindi alam ni Sara Duterte na ginawan siya ng fake news ng mga DDS niya. Dahil sinerch ko po ito Dahil sabi ko sa inyo, dapat matuto tayo mag-research. So hinanap ko kung nag-meeting na itong dalawang ito. At ito ang sagot. Based on the provided search results, there is no information indicating a meeting between Moksin Paknehad and Vice President Sara Duterte. The search results focus on recent activities regarding Vice President Duterte, including visits to the Bureau of Jail Management and Penology, meetings with family members, and political developments in the Philippines. Nakalkal tuloy yung pagbisita ni Sara Duterte sa BJMP. Pero walang sinabi na nag-meeting itong si Moksin at si Sara Duterte. Marami pa po talagang kasinungalingan ang mga DDS. Tumingin lang kayo, it's all over social media. Ang mga kasinungalingan, ang mga fake news na pinapakalat ng mga DDS para sirain lang si President Bongbong Marcos. Kaya lang, bukas na po ang isipan ng majority ng Pilipino na ang ginagawa lang ng kampo ng Duterte ay guluhin ang bansa natin. And I firmly believe and I trust in God na hindi po sila magtatagumpay. So ang advice ko sa mga DDS supporters, buksan niyo inyong mga mata. Niloloko na lang po kayo ng inyong kapwa DDS.
lalo na dito sa mga nagpapakalat ng fake news. Nasaan ang inyong mga konsensya? Tandaan ninyo, lahat po tayo ay magiging answerable sa ating Panginoon kapag tayo po ay humarap na sa Kanya sa final judgment.